worship you, God. Lord, we honor your name, Lord. Maraming po salamat, Panginoon. Thank you, Lord, na meron po kami oportunidad, Panginoon, upang kami magpuri, magkatiwan sa iyong pangalan, Lord. And to bless your name, O Lord. Maraming salamat po, Panginoon, sa kalakasan na ibinigay po rin sa amin, sa nakaraos po kami sa magdamang, Panginoon. Nandun po, Panginoon, yung protection nyo sa bawat isa sa amin. Maraming salamat po, Panginoon, kami po nakarating sa iyong bahay-sambahan, Lord, to glorify your name, Lord. Basta yan, Panginoon, inilig po namin, Lord, na sisapin niyo po yung aming mga puso, Panginoon. Ano man ang nakikita mo hindi karapat. Dapat, Lord, patawarin niyo po kami, Panginoon, sa iyong isip at puso, Panginoon. And we humbly ask, Panginoon, ang paggabay po ng iyong banal na presensya, Lord, sa aming pagpupuri, Panginoon. I-bless niyo po ang lahat ng aming gagawin, O Lord, and may your name be glorified. And we love you, O God, and we praise you in Jesus' name. Amen.
po ay nananatili sa iyong lilig, Lord, sa tulong mo, Panginoon, sa kalakasan na ibinibigay niyo po sa amin, Lord. Salamat po, Panginoon, that you are in control, God. Salamat, Lord, na patuloy po niyo kami ingatan sa aming paglakad bilang Kristiyano, God. Tulungan niyo po kami, Panginoon, paano po namin matapos ang race, Lord, na sa tulong mo, sa tulong ng iba ng Espiritu, Lord. Salamat po sa oras na ito na gabayin niyo po kami at maging focus, Lord, sa iyong mga salita. We bring all the glory to you, God. In Jesus' name we pray. Amen. Take some time po and show child some love. Say good morning and kumusta? So again, magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning. Before we start, again, meron tayong mga few announcement. So men's prayer po natin, kinakuyanig po tayo. 6:30 po ng gabi. Ang medyo tayo ng konti nag-request po si Kuya Nick 6:30 daw para medyo makapag-fellowship tayo ng konti mga kalalakihan. Frontier boys. So, men's, doon po tayo, prayer meeting kina Kuya Nick. And then, yung latest prayer meeting yun po to be announced dun sa group chat nyo. And then we have a Wednesday night fellowship, and still we have a Sunday service, tulad po nito. And then, yung latest Bible study, wala po kayo. Next week pa, ang ating mga. So, yun lang po. So, let's start. And, if you have your Bible, upisan po natin yung aklat ng Ephesians ngayong umagang ito. So Ephesians chapter 1, verse 1 to 14, if you have your Bible. Blessed in Christ. Let's pray. Panginoon, salamat po sa umagang ito na pinagkaloob niyo sa amin. Panginoon, salamat sa buhay na meron kami ngayon na ibinigay mo rin sa amin. Panginoon, salamat sa pagpapatawad mo sa aming mga kasalanan. Tunay, Panginoon, na Lord, you adopted us, Panginoon, bilang mga anak mo, Panginoon. No one can separate us, Panginoon, sa iyong pagmamahal sa amin, Panginoon. So again, salamat po for all of that, for all your sacrifice. May you continue to bless us, continue to guide us, continue to fill us with your Holy Spirit, Panginoon. And continue, Panginoon, na mold us and shape us, Panginoon, na kami ay mamuhay para sa iyo, Panginoon. Salamat po. We love you and we praise you. In Jesus' name. Amen. So, again, our title ngayong umagang ito is Blessed in Christ. Tutunay nga po na tayo ay blessed sa ating Panginoong Jesus. So makikita natin bakit na tayo ay bilang mga anak niya o mga Kristiyano na tayo ay blessed sa ating Panginoong Jesus. So, tingnan muna natin bago tayo magsimula, ano ba yung background ng letter na to sa Ephesians. So tingnan natin bago natin umpisahan. Talakayin muna natin ano ba yung bakit isinulat ni Pablo yung Ephesians o yung letter para sa Ephesians at kailan niya isinulat ito. So, yung libro o itong aklat ng Ephesians, so yung letter niya na isinulat ay isinulat ni Pablo around Anno Domini o AD 60 to 62. Diba? So, during ito ng kanyang unang pagkakulong in a Roman government. First, Roman imprisonment ni Pablo. Ito ay ang pinaka-unahang prison epistles. Diba? At along o kasama ng Philippians, Colossians, and Philemon o Philemon. Diba? Yun po yung apat na yun. Pero yung una na prison epistle is Ephesians. And then susunod is Philippians, Colossians, and Philemon. So, si Pablo po ay merong malalim na relasyon sa mga Ephesians believer. Sa mga mananampalataya doon. Si Pablo po ay nag-minister doon o nangaral siya ng salita doon ng 3 taon. Makikita niyo po yun. If you wanna read, makikita po yun in Acts chapter 19. So, dito po sa Ephesians, dito po siya nagtagal
ng ganito katagal. 3 years than any other city na binisita ni Pablo. So, alam niyo po ba ang Ephesus ay ang pinakamayaman at pinakamakapangyarihang city sa Asia Minor noon? Kilala po ang Ephesus bilang mayaman sa trade, sa politika, especially sa mga templo niya, katulad ng Temple of Artemis o Diana. So, ito po yung Ephesus noon, isa siya sa 7 wonders ng ancient world. Bakit? Dahil itong Ephesus, siya yung city na puno-puno ng idolatry. Mga idols, diba? Punong-puno ng immorality and spiritual darkness, yung Ephesus. But kung titignan natin at babasahin natin yung libro ng Ephesus, si Pablo dito isinulat niya yung letter hindi para i-correct yung specific na problem dun sa Ephesus. Bakit niya sinulat itong letter na to sa mga taga-Ephesus? Para i-remind yung mga Kristiyano doon yung identity nila in Christ. How to live that identity. So, again, hindi sinulat ni Pablo to para i-correct sila doon sa mga problema nila doon. But sinulat ni Pablo itong libro ng Ephesians para i-remind yung mga Kristiyano yung identity nila sa ating Panginoong Hesus. At paano nila ito isa pamuhay. So yun po yung background ng Ephesians o Ephesus. Diba? Yung kung paano niya isinulat itong libro ng Ephesians para sa mga taga-Ephesus na Kristiyano. So, let's start here. Meron akong istorya na nabasa. Diba? Merong isang pulubi na lalaki na namuhay siya, gumawa siya ng mga barong-barong na kanyang tahanan. Wala siya talagang tahanan. Na gumawa lang siya ng tagpi-tagping bahay. Diba? Every day, nag-i-struggle siya na pakainin yung kanyang sarili. So, oftentimes, matutulog siyang gutom. Years later, nagkasakit siya at namatay dahil sa kahirapan. Diba? But, nung siya ay namatay, na-discover nila, binit o sa ilalim ng kanyang floor, merong isang baul na treasure. Puno ng gold coins at mga gold bars. Sapat para siya yung pinakamaging mayaman sa buong lugar nila. O maging mayaman beyond imagination. Sabi nga doon sa kwento. Namuhay siya sa kahirapan. Hindi niya alam o hindi niya na-realize na siya pala ay napakayaman under his feet. Maraming Kristiyano live the same way. Kung i-a-apply natin itong kwento na to, maraming Kristiyano na namumuhay that same way. Nung pulubi na yun. They are spiritually rich. Mayaman sila spiritually in Jesus Christ. But namumuhay sila para silang mga pulubi. Defeated ng takot, yung guilt sa buhay nila at pagdududa. So Paul dito, yung kanyang pangbungad na salita sa mga Ephesians, nagre-remind sa ating lahat ngayong umagang ito that tayo ay mayaman. That we are richer than we think. Dahil kung sino tayo in Christ Jesus. So, tingnan natin at pag-aralan natin ang Ephesians chapter 1 verse 14 ngayon at i-discover natin ano ba yung blessing na binigay sa atin ng ating Panginoon. So, let's read verse 1 and 2. Sabi niya, akong si Pablo na apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos ay sumulat sa mga banal na nasa Efeso
at sa mga tapat kay Kristo Jesus. Sumainyo ang biyaya at kapayapaang mula sa Diyos na ating Ama at mula sa Panginoong Hesus Kristo. Sabi niya dito. So Paul, inintroduce niya yung kanyang sarili bilang isang apostol. At kung titignan nyo, sabi niya dito, by the will of God. Diba? Hindi sa kagustuhan ko, sabi niya, hindi dun sa will ko, but sa will ng Panginoon, sa kalooban ng Diyos. Sabi niya, hindi dahil ambition ko to, o personal ambition ko to, hindi, because of the will of God, sabi ni Pablo. At tinawag niya dito, kung babasahin natin, yung mga believers bilang mga saint, holy ones, sabi ni Pablo, set apart para sa Panginoon, hindi mga perpekto, but made holy sa ating Panginoong Hesus. Di ba? At He greets them with grace and peace. Kung titignan mo yung grace and peace dito, parang yung summary of the gospel. So, yung identity natin dito, hindi yung mga past na mga mistake natin, o yung mga kasalanan natin in the past, or yung opinion ng mundo. Tayo ay mga banal o naging banal in Christ Jesus. God's grace, siya yung nagligtas sa atin. At yung kanyang kapayapaan, siya yung nagsusustain sa atin. Sabi nga in 2 Corinthians chapter 5 verse 17, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has passed away. Behold, the new has come. Sabi niya, di ba? So, isang example na lamang yung isang naglilimos. Kapag nakakita ka ng isang naglilimos, yung walang tahanan, yung bahay niya ay sa daan, nakikita mo yung kanyang damit, di ba? Na napakarumi, punit-punit. Alam na alam mo na yon ay naglilimos. Di ba? Walang tahanan, nandun lang sa kalye, marumi. Ma-identify mo agad, naglilimos yan, si marumi. Di ba? Yung damit niya, napakarumi. Yung kanyang short, wala siyang tsinelas. Di ba? Alam na alam mo na siya ay isang beggar. But, kung yung tao na yon o naglilimos na yon, suotan mo ng magagarang damit. Di ba? Kunin mo yung tao na yon, suotan mo ng bagong damit. Palitan mo ng magagandang damit. Di ba? Pag tinignan mo siya, masasabi mo pa bang naglilimos siya? Hindi, di ba? Hindi mo na sasabihin, naglilimos yan. Hindi, di ba? Dahil binihisan mo siya, binago mo yung kanyang kasuotan. So, yung bagong kasuotan niya, represent yung bago niyang identity. Tama? So, isipin natin, di ba? Yung pulubi na yun, hindi niya binili yung mga magagarang sinusuot niya ngayon. At hindi niya deserve yung mga bagay na meron siya. At he didn't earn them. Diba? But yung mga bagay na sinuot niya at pinalit dun sa kanyang damit, ay binigay sa kanya bilang regalo. Regalo sa kanya. Hindi niya hiningi, hindi niya deserve, but binigay sa kanya. Nung isinuot niya yung mga magagandang damit na yon, yung mga tao no longer see him bilang isang pulubi. Nakita siya na may mga bagong damit, magarang damit. Pero yung tao na yon, matatandaan niya pa rin yung mga araw na nagutom siya, pinahiya siya, di ba? But yung mundo, makikita siya ngayon, someone different. Someone who belongs doon sa mga middle class na. Di ba? Na hindi na siya pulubi. Oo, pero yung tao na yun, mararamdaman niya pa rin o maaalala niya pa rin yung mga bagay na nangyari sa kanyang buhay. Pero yung mga tao na nasa paligid niya, mag-iiba na yung paningin sa kanya. Hindi na siya yung pulubi. Di ba? Dahil iba na yung kanyang kasuotan. Binago na siya.
Ito yung exactly what happened to us in Christ. Sa ating Panginoong Hesus. Tayo, katulad tayo nung naglilimos. Nung beggar, covered tayo ng maruruming kasalanan sa buhay natin. Hindi tayo pwedeng tumayo before the Holy God. Tama? But, nung nilagay natin yung ating pananampalataya sa ating Panginoong Hesus, ang Diyos, binihisan niya tayo. Binihisan niya tayo in His righteousness of Jesus Christ. That's in Isaiah 61:10, kung gusto niyong basahin. Yung identity natin nagbago. We are no longer defined doon sa ating mga kasalanan. Yung ating mga past o yung pag-label sa atin ng mga tao na ibinibigay sa atin. Now we are defined by the holiness of Christ that covers us sa buhay natin ngayon. So kapag tinitignan tayo ng Panginoon, hindi niya nakikita na si Arnold ay makasalanan, marumi at puno ng kasalanan. But kapag tinitignan ako ng Diyos, tinitignan ka ng Diyos, nakikita niya yung anak niya clothed in the beauty of His Son, Jesus Christ. Yun ang nakikita ng Panginoon sa atin ngayon. Binago niya tayo, binihisan niya tayo, at nakikita niya tayo ngayon as a child. Mga anak niya, nakikita niya yung kagandahan ng kanyang anak na ating Panginoong Hesus sa buhay natin. And Paul continue here in verse 3 to 6. Sabi niya, verse 3 to 6, purihin ang Diyos at ang Ama ng ating Panginoong Jesucristo na siyang nagpala sa atin at sa bawat pagpapalang espiritual sa kalangitan sa pamamagitan ni Kristo. Ito ay ayon sa pagpili niya sa atin kay Kristo bago itinatag ng sanlibutan upang tayo maging mga banal at walang kapintasan sa harap niya. Sa pag-ibig, tayo ay inalagay niya ng una pa upang ampunin sa kanyang sarili sa pamamagitan ni Jesucristo ayon sa kanyang kalooban. Ito ay sa kapurihan ng kaluwalhatian ng kanyang biyaya na kung saan tayo ay ginawa niyang katanggap-tanggap sa kanyang minamahal. Sabi ni Pablo dito. So Paul dito, nung titignan natin, he burst out into praises sa ating Panginoong Hesus. God has given tayong lahat spiritual blessing. At ang ating Panginoon, ng Diyos, pinili niya tayo before creation. Bago pa ginawa itong mundong ito, pinili na tayo ng ating Panginoon. Hindi dahil mabuti ako, hindi dahil mabuti ka, hindi dahil marunong ka, hindi dahil magaling ka, but dahil mahal ka ng Diyos, kaya Kanya pinili. Kaya niya tayo pinili. Sabi nga, He predestined us to be adopted bilang mga anak ng Diyos, accepted and in beloved Jesus Christ. So, hindi tayo mga aksidente. Di ba? Tayo ay mga pinili bilang mga anak niya. Na tayo, lahat na tumanggap sa Kanya, pinili na niya tayo bago pa ang mundong ito. So, kapag nararamdaman mo sa buhay mo ngayon na you feel rejected, tandaan mo o tandaan natin, we are already accepted by God. Tinanggap na tayo ng Diyos. Adoption, ibig sabihin, security. Tayo o we belong to God's family forever. So mamuhay tayo ng matuwid. Isa pamuhay natin yung buhay natin dito na matuwid. Bakit? Because tayo ay mga pinili, chosen for holiness. Huwag tayong bumalik dun sa gawain ng mundong ito. Sabi nga in Romans chapter 8 verse 15, you have received the spirit of adoption as a sons, by whom we cry, Abba, Father. O dyan, for you did not receive the spirit of bondage again to fear, but you received the spirit of adoption, by whom we cry, Abba, Father. So, alam nyo ba, in ancient Rome, bumalik tayo sa panahon ng mga Romano. Sa panahon ng Romano, adoption ay nagdadala ito ng
napakapangyarihang meaning. Kapag sinabi mong adoption sa panahon na yon, kapag ang isang Romano o yung ama na Romano nag-adopt ng isang bata, hindi ito temporary arrangement. Ito ay legally at permanent. Yung adopted child, immediately magiging niya lahat ng karapatan at privilege of being a true son o totoong anak, including yung karapatan niya para i-inherit lahat ng kanyang ama, yung yaman ng kanyang ama, even yung katayuan niya ng kanyang ama, pwede niyang makuha. So, at makikita natin in ancient Rome, merong remarkable part dito na pwede nating makita. Alam nyo ba, under Roman law, kapag nag-adopt ka o nangyari na yung adoption at hindi na pwede yung i-undan, hindi na pwedeng i-cancel pa, hindi na pwedeng ayoko na, di ba? Babalik ko na sa iyo to. Hindi pwede. At alam nyo ba, yung in-adopt mong bata, hindi mo pwedeng isole o hindi mo pwedeng i-disown. Pero yung tunay mong anak, in the Roman law, you can disown your true son. Pero yung adopted son mo, hindi mo pwedeng disown. That's the Roman rules. Di ba? Yung mga law ng Roman. Again, yung desisyon ng ama, final and binding. The child o yung in-adopt niyang bata, yung buhay niya in the past, buburahin nila. Diba? Yung mga utang niya, buburahin din. And then, mag-i-start siya ng panibago, a fresh start bilang parte ng bagong pamilya. So isipin natin ngayon, what Paul dito, yung sinasabi niya, nung sinabi niya itong Ephesians chapter 1 verse 5, that God has predestined us for adoption to Himself bilang through Jesus Christ. Kung yung Roman adoption ay permanente, how much more secure yung adoption natin into God's eternal family. Diba? Kung paano ka-secure yung pag-adapt sa atin ng ating Panginoong Jesus. Diyos sa ating pamilya o sa Kanyang pamilya. So, when God adopted us, nung in-adopt tayo ng Diyos, alam niya yung past natin. Lahat tayo. Alam niya yung nakaraan natin. Alam niya yung bawat kasalanan natin. Alam niya yung mga pagkakamali natin. Yung mga failures natin sa buhay na to. But, still, pinili pa rin niya tayo. At ngayon, tayo ay mga anak niya. At sabi nga, nothing can separate us from His love. Romans chapter 8 verse 38. If you wanna read, di ba? Hindi niya tayo i-disown. Yung ating mga kasalanan ay ibinura niya. Wipe away. At tayo ay tagapagmana na with Jesus Christ. Romans 8:17, if you wanna read that also. So, ibig sabihin yung relationship natin sa ating Diyos ay hindi marupok. Hindi fragile. At hindi ito nagdidepende dun sa mga performance natin sa mundong ito. But it depends sa kanyang mga pangako, sa kanyang mga salita. So, yun yung sinabi ni Pablo dito. And he continued in verse 7 to 12. Sabi niya, na sa Kanya, ayon sa kasaganaang Kanyang biyaya, tayo ay mayroong katubusan sa pamamagitan ng Kanyang dugo, ang kapatawaran sa mga kasalanan. Pinasagana niya ang mga ito para sa atin sa lahat ng karunungan at kaalaman.
Ginawa niya ito pagkatapos niyang ipaalam sa atin ang lahat ng hiwaga ng kanyang kalooban ayon sa kanyang mabuting kalukuran na nilayon niya sa kanyang sarili. Ito ay para sa pangangasiwa ng kaganapan ng mga panahon na ang lahat ng bagay ay kanyang pag-isahin kay Kristo. Kapwa mga bagay sa kalangitan at mga bagay sa lupa. Sa Kanya rin tayo ay nagkamit ng mana. Itinalaga niya tayo ng una pa ayon sa layunin niya na gumagawa ng lahat ng mga bagay ayon sa layunin ng Kanyang kalooban. Ito ay upang tayo na unang nagtiwala kay Kristo ay maging sa kapurihan ng Kanyang kaluwalhatian. Sabi ni Pablo dito. So, redemption, yung sinasabi dito, ibig sabihin tayo ay binili niya out of slavery. Yung pagka-slave natin, di ba, ay binili tayo ng ating Panginoon. That's the redemption na sinasabi dito. Where we were slave sa kasalanan. Tayo ay mga alipin sa kasalanan sa mundong ito. But Jesus Christ, binayaran niya with His blood. Yung kanyang dugo na umagos dun sa krus. Yun yung pinagbayad niya dun sa mga kasalanan na meron tayo. Yung pagpapatawad niya is complete. Kompleto na yun. But it's not according sa ating mga gawa. But according to God's rich grace. Yung plano ng Diyos is to bring all things under Jesus Christ. So, huwag nating dalhin yung guilt dahil ang ating Panginoong Jesus ay pinatawad niya tayo. Pinatawad niya na tayo. Kung tinanggap mo ang ating Panginoon sa buhay mo bilang Diyos at tagapagligtas, nagsisi ka sa kasalanan mo at inamin mo na ikaw ay makasalanan o tayo ay makasalanan, then Jesus already forgave you. Cleanse you from all of your sins. So, lumakad tayo ng may kalayaan. Yung past natin no longer define you o define us. Magpatawad din tayo sa iba as you have been forgiven. Huwag tayong bumalik dun sa tanikala ng kasalanan. Dahil pinalaya na tayo. So, amuhay tayo ng may kalayaan. Sabi nga in Colossians chapter 1 verse 14, in Him we have redemption, the forgiveness of sins. Diba? So dito, may example ako. Imagine niyo ang isang, tao na nakulong. Nakaupo o nakahiga dun sa madilim at malamig na preso o kulungan. Diba? Nandun siya dahil nakagawa siya ng kamalian at kasalanan. Marami siyang kailangang bayaran na utang. Araw-araw, gumigising siya ng may tanikala sa kanyang mga kamay. Hopeless. Alam niya sa kanyang sarili na hindi na siya kailanman makakalaya dun sa kulungan na yun. Dahil yung batas has rightly condemned him. At wala na siyang kawala. At hindi na siya lalaya kailanman. Because the law condemned him doon sa kanyang mga kasalanan na nagawa. But isang araw, merong isang tao na mayaman. Merong compassion sa kanya. Sinabi ng taong mayaman na yon, sabi niya, itong preso na to, babayaran ko lahat ng kanyang mga kautangan. Tatanggalin ko lahat ng kanyang mga ginawang kasalanan. Hindi lang yon, lalabas ito na malinis at wala ng mga anumang kailangan bayaran. Buburahin lahat ng kanyang mga nagawang pagkakamali. Siya ay magiging malinis completely. So suddenly, itong tao na to makakalaya. Mabubuksan yung pintuan ng kanyang selda. Tatanggalin yung kanyang mga tanikala sa kanyang kamay. Yung jailer, wala na siyang authority para i-detain siya doon sa kanyang preso o doon sa kanyang kulungan. At itong
preso na to ay maglalakad siya. Hindi bilang isang kriminal under condemnation, di ba? But bilang isang malaya na tao at may bagong buhay before Him. Yun yung kwento. But the picture, ito yung picture ng redemption ng ating Panginoong Hesus sa buhay natin. Tayo, yung preso na yun. Tayo yung prisoner na yun. Yung ating mga kasalanan ang naglagay sa atin, sa tanikala, sa ating mga kamay at buhay. At yung ating mga utang natin sa Diyos, owed to God's holiness, was more than we could ever pay. Hindi natin kayang bayaran yung mga ating kasalanan. But dumating ang ating Panginoong Hesus. Binayaran niya lahat when He died on that cross. Nung namatay siya dun sa krus ng Kalbaryo, binayaran niya lahat. Hindi ng silver or gold, hindi pera o mga ginto, but sa kanyang sariling dugo, binayaran niya yung ating mga kasalanan. Yung sacrifice niya satisfied the full penalty ng ating mga kasalanan. At dahil doon, the gates of condemnation nabuksan wide open. So in Christ Jesus, tayo ay hindi nakalumaya dahil naparol tayo. Alam niyo yung parol? Diba? Sa sukulan, kapag naparol ka dahil gumawa ka, o namuhay ka dun sa loob ng bilibid ng mabuti. Meron kang good behavior, sabi nga. So, bibigyan ka ng parol. But in Christ, hindi tayo pinarol. Hindi dahil gumawa tayo o naging good people tayo. Naging yung behavior natin, naging mabuti tayo. Pinalaya tayo completely dahil binayaran na yung ating mga kasalanan. Paid in full. Ang ating Panginoong Hesus, hindi niya lang pinababa yung sentensya natin, but binura niya lahat yung ating mga kasalanan. Binura niya lahat yung sentensya para sa atin. So again, Christ Jesus, hindi niya pinababa yung sentensya, but binayaran niya lahat in full at binura lahat yung ating mga kasalanan. Nung tinanggap natin siya sa ating buhay. Bilang Diyos at tagapagligtas. Yun yung sinasabi ni Pablo dito. And he continued in verse 13 and 14. Sabi niya, sumampalataya rin kayo kay Kristo. Pagkarinig ninyo ng salita ng katotohanan, ang ebanghelyo ng inyong kaligtasan, sa Kanya rin naman. Pagkatapos ninyong sumampalataya, ay tinatakan kayo ng banal na Espiritu na ipinangako. Ang banal na Espiritu, ang katiyakan ng ating Ama hanggang sa pagtubos na bilang pag-aari para sa kapurihan ng Kanyang kaluwalhatian. Sabi ni Pablo dito. So, nung naniwala tayo sa ating Panginoong Jesus, to the gospel of Jesus Christ, ang ating Diyos, sinelyuhan tayo ng Kanyang banal na Espiritu, marking us bilang sa Kanya. Sabi niya, si Arnold, tatatakan ko yan, sa akin yan. So, yung Espiritu dito na sinasabi ni Pablo, ito yung guarantee, ito yung deposit ng ating inheritance until matanggap natin yung full eternity. So, salvation, secure na, di ba? What God start, tatapusin niya ito. So, hindi tayo kailangan maglakad ng nag-iisa. Yung banal na Espiritu ay nasa sa atin araw-araw to guide us, to comfort us, and empower us sa buhay na to. So, sa pagkakataon na nandun yung pagdududa sa buhay natin, yung banal na Espiritu nagre-remind sa atin, you belong to God. Nagdududa tayo, Kristiyano ba ako? Nagdududa ka na sinasabi mo sa sarili mo, dapat ba ako sa Panginoon? But the Holy Spirit reminds us, you belong to God. Sabihin niya, di ba? So huwag natin i-grieve yung Spirit. Mamuhay tayo ng may pagsunod. So, yung Kanyang presensya,
Jesus' presence shines sa buhay natin. Sabi nga in John 14:16, "And I will ask the Father, and He will give you another helper to be with you forever." Sabi niya. So, alam nyo ba in ancient times, again, di ba, sa panahon ng mga apostol, o sabihin na natin sa mga hari. Sinong nanonood dito ng mga Korean na may hari-hari, di ba? Or mga movie na may hari. Di ba, sa panahon ng mga ganon, napakalaki ng significance ng isang hari, emperor, official, o yung ginagamit nilang seal. Alam niyo yung sing-sing na meron yung hari. Di ba? Minsan meron siyang sing-sing na ganito. Dinalagay nila dun sa wax, tinatawag na signet ring. At kapag nagpadala sila ng sobre, isisil nila yung sobre na yun ng kanilang signet ring. Di ba? Isasawsaw nila dun sa wax, and then nilalagay nila, o say yung parang i-close nila at walang makakabukas dun sa envelope na yun. Nagpapakita ng ownership, authenticity, yung originality at protection, di ba? Kapag yung document na yon or yung possession na yon ay merong tatak ng isang hari o seal ng isang hari, walang sino man ang pwedeng mag-tamper noon, di ba? O kung tinamper mo yun, pupugutan ka ng ulo, di ba? So yung seal na yon, ibig sabihin, sinasabi, ito ay galing sa hari. Ito ay sa hari. At ginagaranti niya. Yun, di ba? Napanood nyo na yun. Napanood nyo na yung mga movie na may hari, di ba? Ganun yun. Na sinasabi niya, ito ay nanggaling sa hari at walang pwedeng mag-tamper nito. Now, sinasabi ni Pablo sa mga taga-Ephesians dito, that nung naniwala tayo in Christ Jesus, ang Diyos, binaraghan tayo with the seal. Sinasabi niya sa Ephesians at sinasabi niya rin sa atin. Nung naniwala kayo, nung naniwala ako, tinatakan ako ng Diyos. Yun yung banal na espiritu. Hindi doon sa wax at inimprint sa ating mga ulo o yung mga fragile na stamp na, Holy Spirit, sabi niya rito, hindi, di ba? Meron tayong banal na espiritu. Sinasabi ni Pablo dito, the very presence of God living sa buhay natin. The Spirit of God's way of saying, sinasabi niya, sinik sa akin yan forever. Diba? I claim ownership sa taong ito at no one can break my sin. Yun yung sinasabi ni Pablo dito sa mga Ephesians, even din sa atin na nandito ngayon. So isipin nyo yung isang letter in the ancient world sent na merong seal ng hari. Kung yung seal na yon magre-remain unbroken, yung letter na yon ay darating doon sa destination niya safely and intact. It's the same way God has sealed us. Sinelyuhan tayo ng ating Diyos ng banal na espiritu as a guarantee na tayo we will bring us safely into our eternal inheritance. The Spirit is both the mark of God's ownership sa buhay natin and the down payment of heaven. Pruweba that what God has promised, surely nagagawin niya o fulfill niya sa buhay natin. Ibig sabihin, yung salvation natin, na lahat ng tumanggap sa ating Panginoon, secure na po yan. Diba? We are all secure if we already believe in Christ Jesus. If we already confess that we are a sinner. That kapag sinabi natin na tinatanggap mo siya bilang Diyos at tagapagligtas sa buhay mo, then your salvation is secure.
You are not just trying to hold on to God. God, ang Diyos, is holding on to you, to me. Yung kanyang banal na spirito within us is the unbreakable proof na tayo belongs to Him. Yun yung tandaan natin. Sabi nga in 2 Corinthians chapter 1, verse 21, He anointed us, set the seal of ownership on us, and He put His Spirit in our hearts as a deposit, guaranteeing what is to come. Sabi niya, sinurkat ko lang dito. But, yeah. And then in John chapter 14, verse 16 to 17, sabi niya, the Spirit of truth, He lives with you, and He will be in you. Sabi niya, and I will pray the Father, and He will give you another helper, that He may abide with you forever. The Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it neither sees Him nor knows Him, but you know Him, for He dwells with you, and will be in you. Sabi niya, so, He is with us. Siya yung deposit na kasiguraduhan na tayo ay pupunta sa langit at makukuha rin yung inheritance natin in Christ Jesus. So, tandaan natin, kapag yung kalaban bumubulong sa atin, binibigyan tayo ng doubts, you're not. Sinasabi ng kalaban, you're not belonging in Christ. Hindi ka sapat sa Panginoon. Makasalanan ka. Diba? Kapag binubulong ng kalaban yun. O kapag itong mundong ito ay, hinahatak ka palayo sa Diyos. O kapag yung puso natin nangihina, tandaan natin yung selyo. The seal, God has marked you and me. The Spirit within us. Ito yung God's eternal yes. Yung pledge niya that we are His. And nothing, walang sino man sa langit o dito sa mundong ito can erase yung claim na yun. No one. Walang sino man ang makakabuhay. If you accept Christ, pinong tagapagligtas mo. Tagapagligtas natin. So, as we finish dito, Paul, nagsimula siya sa kanyang sulat ng may pagpupuri. Reminding us, tayong lahat ngayong umagang ito, that in Christ, tayo ay pinili ng Ama. Wanted and not rejected. Tayo, we are redeemed by the Son, by Jesus Christ. Tayo ay pinatawad na at hindi tayo kinondemn. Sealed by the Spirit. Tayo ay secure na at hindi nakalimutan. So mga kapatid, Ephesians 1 nagre-remind sa atin that hindi tayo nakalimutan ng Diyos. Hindi sinasabi dito na ayaw sa atin ng Diyos or mga wala tayong kwenta, di ba? Hindi sinasabi dito. Dahil sinabi dito, bago pa man ginawa ang mundong ito, pinili ka na ng Diyos. Pinili na tayo ng Diyos. In Christ Jesus, binihisan niya tayo with garment of holiness. Inadapt niya tayo permanently sa kanyang pamilya. Niredeem niya tayo dun sa prison ng kasalanan. At sinelyuhan niya tayo ng kanyang banal na spirito as His own forever and ever. So minsan siguro sa buhay natin, mararamdaman natin na, unworthy ako. Di ba? Nararamdaman niyo ba yun sa buhay niyo na, I feel unworthy para sa Panginoon. Maybe, titingnan mo, babalikan mo yung mga failures mo, yung mga pagkakamali mo sa buhay, di ba, bilang tao, ganun talaga di ba? Na minsan, babalikan natin yung mga pagkakamali natin, and iisipin natin, ganun ba ako kamahal ng Diyos? Di ba? But, tandaan natin,
Tandaan natin sa buhay natin, yung identity mo, yung identity natin is not defined by our past o yung mga opinion ng tao or even yung sarili mong pagdududa. Yung identity natin is rooted in Christ. Yun yung tandaan natin. And in Him, we are chosen. In Christ Jesus, we are chosen, loved, forgiven, and secure in Christ Jesus. And the Spirit of God Himself, namumuhay siya sa ating lahat. Dito, sa buhay natin ito. Bumubulong sa bawat mga puso natin, araw-araw, sinasabi niya, anak kita, you belong to me. So kapag ang buhay natin ito, nagiging mahirap. Kapag yung mundong ito, pilit tayong pinadarapa. At itong, yung mga kalaban natin, try to feed us mga kasinungalingan o pagdududa sa buhay natin. Humawak lang tayo dun sa katotohanan. Katotohanan na sinasabi sa kanyang salita in Romans 8:38, nothing can separate us from the love of God in Jesus Christ. In Christ Jesus. So we are blessed in Christ because of what He has done sa buhay natin. Truly, di ba? Napaka-blessed natin in Christ Jesus. Because tinuring niya tayong mga anak. Binayaran niya lahat ng ating mga kasalanan. At patuloy niya tayong iniingatan at ginagabayan hanggang ngayon. He sealed us. Binigay niya sa atin yung banal na Espiritu as a down payment. Na sinasabi niya sa atin, ayan, ang banal na Espiritu, na katotohanan na kayo ay mapupunta sa langit. Kayo, ito yung banal na Espiritu na nagpapatunay na mga anak ko kayo at makukuha niyo yung inheritance niyo in time pag napunta na tayo at makasama natin siya sa langit. So again, continue living for Jesus Christ. Because we are His forever. Like again, no one can separate us in the love of God. Tayo lang, no? Minsan, tayo lang yung nagdidesisyon na umalis sa kanyang pagmamahal. But siya, never. Laging bukas yung kanyang kamay, tanggapin tayo at mahalin tayo. But it's sad na maraming tao na pinipili nila na umalis dun sa pagmamahal na yun. Naiwan na talikuran yung pagmamahal na yun. Their decision. Minsan, yung decision natin nung nagpapalayo dun sa pagmamahal ng Panginoon. But His love, He always cling to us. He always hold on to us. Pero minsan, pinipilit natin kumawala doon sa pagmamahal na yan. So, but as a Christian, tandaan natin that we are blessed in Him. Blessed in Christ. Because His love, is there. Always there. At hindi nawawala. Keeps pouring and pouring sa buhay natin. So keep loving Him. Keep living for Jesus Christ. Let's pray. Lord, salamat po sa ating sa iyo, Panginoon, sa pagre-remind niyo sa amin, Panginoon, that, Lord, you sacrifice everything to free us from the sin, the bondage of sin, Lord. Thank you so much that, Lord, remind us again that how blessed we are in you, Lord. So we pray and ask that you give us the strength, Panginoon, to live for you, Panginoon, to appreciate everything that you've done in our lives. That, Panginoon, thank you for reminding us, Panginoon, that kami ay yung mga anak mo, Panginoon. That no one can separate us from your love, Panginoon. Thank you so much for that. And we pray and ask, Panginoon, patuloy na ikaw yung manguna sa buhay namin. Continue to pour your Spirit upon us so that we can live for you, God.
So, Lord, forgive us. Many times we doubt, Panginoon. Nandun yung pagdududa sa buhay namin, Panginoon. And we pray and ask, Panginoon, every time na darating yung mga doubt na yun, ang pagdududa sa buhay namin, we cling to you, Lord. We cling to your promises, Panginoon, that we are your children. So thank you so much, Lord, for this wonderful morning. May you continue to be with us and guide us as we go in separate ways. We love you, Lord, and we praise you. And we commit all these things in Jesus' name. Amen. So read your Bible, say your prayers, and love one another. Love you all, guys. Let's stand and worship the Lord. Thank you.
gabayan. Lord, salamat po sa iyong reminder, Lord, that wala na po kaming condemnation, Lord God, because we are redeemed by your blood, Lord God. We are redeemed by Jesus Christ, O Lord. And thank you, Lord, for sealing us through your Holy Spirit, O God. Maraming po salamat, Panginoon. Tulungan niyo po kaming manatili, Panginoon. Salamat po sa salvation for the eternal life, Lord, na naghihintay po sa bawat isa sa amin. Salamat po sa iyong forgiveness, Lord, for your love and mercy, O God. Salamat po, Lord, that we are separated, O God. Salamat po, Panginoon Jesus, Lord. Binabalik po namin lahat ng pasasalamat, Lord. At gabayan niyo po kami, Lord, sa aming pag-uwi, sa kanya-kanya po namin paglalakbay sa aming mga bahay, Panginoon. Salamat po, Lord, and we bring back all the glory to you, O God. We love you, O God. In Jesus' name we pray. Amen. Sir mo ba ka? Okay? Sir mo kasi mo ka? Okay? Lalo rin ang